Mabilis ang update, Rolando Romero na interview sa boxingscene.com. Natanong si Romero kung sino ba ang kalaban niya. Uunahin ba ang mandatory challenger na si Giyasov o ibabakante na lang ang WBA at labanan si Manny Pacquiao? Ang sagot ni Romero, hindi ko naman kilala si Giyasov. Hindi ako interesado lumaban sa kanya. I don't even know who that is. If I don't know you, I do not owe you. Tungkol naman sa negosasyon niya kay Manny Pacquiao, sabi ni Romero wala pa daw panahon para pag-usapan ang laban. Nagbabakasyon daw muna si Romero. Busy sa personal na buhay, parang break time muna sa pagboboxing. Kaya tinanong ulit si Romero kung ano ba ang plano sa kanyang WBA belt dahil inutusan na nga ito ng WBA na depensahan laban sa number 1. Ang sagot ni Romero, wala pa siyang gana lumaban sa mandatory dahil hindi nga niya ito kilala. Samantala nilabas din ng The Ring Magazine na hindi na raw tuloy ang negosasyon ni Manny Pacquiao at Romero. Kung sakaling tanggalan ng belt si Romero dahil hindi nga niya lalabanan ang mandatory, posibleng paglabanan na lang ni Giyasov at Eimantas Estañonis ang bakanteng WBA. Si Manny Pacquiao naman, abangan na lang natin ang announcement kung sino ang next fight. Sana isang malupit din ang makalaban ni Manny Pacquiao mga boss. Sa ibang banda, The Ring Magazine rankings sa Super Bantamweight, number 1 pa rin si Marlon Tapales, number 4 na si Junto Nakatani. Malaki ang tsansa na mapalaban ulit si Marlon Tapales sa bakanteng belt kung magbakante si Inoue at umakyat na sa featherweight. May plano na ang kampo ni Inoue sa featherweight division. Number 1 na makakalaban niya dyan si Rafael Espinosa na alaga din ng top rank. Mas mainit na ang laban niya kay Espinosa kung may panalo muna ni Inoue ang laban niya kay Junto Nakatani. Base sa huling performance ni Nakatani kontra Hernandez, merong butas para talunin si Nakatani. Pwedeng magamit ni Inoue ang kanyang bilis at counter kay Nakatani. Pero mahaba si Nakatani at masipag bumitaw ng jab. Yan ang problema ni Inoue. Pero kung mapag-aralan ni Inoue, siguradong magandang bakbakan ito ng dalawang Japanese. Sa iba pang balita, Jacob Duran nagbigay ng komento sa hand drop ni Inoue. Si Jacob Duran ay isang sikat na Amerikanong professional cutman sa larangan ng boxing at MMA. Siya ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay at pinagkakatiwalaang cutman sa combat sports. Dalubhasa sa paghawak ng mga sugat, pamamaga at iba pang pinsala ng mga fighters sa loob ng laban. Galing mismo kay Duran mga boss, wala daw malaking advantage ang nakasanayan ni Inoue. Mas nakakatulong pa nga raw ito para protektahan ang kamay ng fighters mula sa injury at hindi ito nagiging matigas para maka-knockout. Kaya normal daw yung ginagawa ni Inoue na tape muna sa kamay, papatungan ng tela at papatungan ulit ng tape. Sinabi niya na common lang ang ganitong issue dahil sa magkaibang rules sa iba't ibang boxing commission. Legal daw ito sa Japan at ilang states sa US pero bawal sa iba. Para kay Jacob Duran, walang scientific evidence na nagbibigay ito ng unfair advantage. Protection lang daw ito sa kamay ng isang boksingero. Ayan mga boss, galing mismo sa isang expert. Sinunod pa rin ni Inoue ang patakaran sa Saudi Arabia at binugbog pa rin si Picasso. Kahit hindi niya napatumba, sobrang linis naman ang panalo.